May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, pinto't pilak, bulaklak ay namumukadkad. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, inulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng Abay-Yahawa. Hello po sa ating lahat at mapagpalang araw, hapon o gabi sa lahat ng ating mga tagapakinig. Saan man kayo naroroon, muli samahan niyo kami sa pagpapatuloy ng ating talakayan. Ngayon po ay sisimulan natin ang pagtalakay sa aklat ni Jonah. So, maiksi lang po ito, kaya nawa samahan niyo kami at sabay-sabay po nating matutunan ang laman ng aklat na ito. Sige po, Kabanata 1. Kapatid, na reader, simulan po natin ang Kabanata 1. Jonah, Kabanata 1. Tumakas si Jonah mula kay Yahawa. Dumating ang salita ni Yahawa, ang alahayam, kay Jonah, na anak ni Amitay. Pumunta ka sa dakilang lungsod ng Nineve at magpahayag laban dito, dahil ang kasamaan nito ay umabot na sa akin. Ngunit tumakas si Jonah mula sa alahayam papuntang Tarshish. Bumaba siya sa Joppa at nakakita siya ng barkong patungong Tarshish. Pagkatapos magbayad ng pamasahe, sumakay siya at naglayag patungo sa Tarshish upang tumakas mula sa alahayam. Ngunit nagpadala si Yahawa ng malakas na hangin sa dagat at isang napakalakas na bagyo ang dumating na halos ikasira ng barko. Natakot ang lahat ng mandaragat at bawat isa ay tumawag sa kani-kanilang mga idolo. Inihagis din nila ang mga kargamento sa dagat upang gumaan ang barko. Ngunit si Jonah ay bumaba sa ilalim ng barko, humiga at nakatulog ng mahimbing. Lumapit ang kapitan sa kanya at sinabi, "Paano ka nakakatulog? Bumangon ka at tumawag sa iyong idolo. Baka sakaling mapansin niya tayo para hindi tayo mamatay." Pagkatapos ay sinabi ng mga mandaragat sa isa't isa, "Halikayo, magpalabunan tayo upang malaman kung sino ang may kasalanan sa kapahamakan na ito." Nagpalabunutan sila at kay Jonah nahulog ang kapalaran. Kaya't siya ay tinanong nila, "Sabihin mo sa amin, sino ang may kasalanan sa lahat ng ito? Ano ang iyong trabaho? Saan ka nagmula? Ano ang iyong bayan? Saang lahi ka?" Sumagot siya, "Ako ay isang Hebreo at sumasamba ako kay Yahawa, ang alahayam na lumikha ng dagat at ng tuyong lupa." Nang marinig nila ito, labis silang natakot at sinabi,
ano ang ginawa mo? Sapagkat sinabi niya sa kanila na siya ay tumatakas mula sa alahayam. Lalong lumalakas ang bagyo sa dagat. Kaya tinanong nila, ano ang dapat naming gawin sa iyo upang tumahimik ang dagat? Sumagot si Jonah, itapon ninyo ako sa dagat at titigil ang bagyo. Alam ko, ako ang dahilan ng malakas na bagyong ito na dumating sa inyo. Subalit, sinikap ng mga tao na magsagwan pabalik sa lupa. Ngunit hindi nila kaya dahil lalong naging mabangis ang dagat. Kaya't sumigaw sila kay Yahweh. Pakiusap, Yahweh, huwag mo kaming parusahan dahil sa pagtatapon namin ng taong ito sa dagat. Huwag mo kaming singilin sa dugo ng walang kasalanan, sapagkat ikaw, Yahweh, ay gumagawa ayon sa iyong kalooban. At kanilang kinuha si Jonah at inihagi sa dagat at agad na tumahimik ang malakas na alon. Dahil dito, labis na natakot ang mga tao sa alhayan at naghandog sila ng hain kay Yahweh at namanata sa kanya. Nagpadala si Yahweh ng isang napakalaking isda upang lunukin si Jonah. At si Jonah ay nanatili sa tiyan ng isda ng 3 araw at 3 gabi. Paglilinaw. Sa kakulangan ng mas angkop Hindi, yung isa kasi na yan, matigas yan, sundo pa lang. Kaya yung kinakain Nangyari, kasi yan yung kaninang ibon. yari kapatid. Nawala si Sis Maria. Tuloy mo, Narcis. Okay. Sa paglilinaw, sa kulangan ng mas angkop na katawagan, ang malaking isda na ito ay maaaring isang uri ng modernong sasakyang dagat na gaya ng submarine o katulad nito. Okay, so yung malaking isda, submarine, kasi tinanong ko mismo, ang yung lingkod ang mensahero, hindi ba dapat mamatay siya sa sa loob ng isda? Kasi syempre maraming yung acid yun, di ba? Na matutunaw. Ang sabi niya, basta tumawa siya. Tapos, tumawa din si 8 bilyon. Tapos sabi niya, ano yan, submarine yan. Sabi niya, mga modern aero, baka maaring, basta parang spaceship. Kasi ang sabi niya, baka yung niya, pwede sa hangin, pwede sa tubig, pwede sa lupa. Basta modern daw yan. So, ang misteryo na sabi niya, yung malaking isdang yon. So, dito sa sa verse 3, ngunit inutusan si Jonah ng alayam, ngunit tumakas si Jonah mula sa alayam papuntang Tarshish. Hindi ka talaga makakatakas sa alayam kahit saan nandun siya, no? Itong Tarshish, hindi ba kaya sa Ophir ito? Di ba? Yung bandang Mindanao? Ano ba itong Tarshish? Tingin ko kasi palayo to kasi 'di ba usually ang mga mga barko pupunta sa Tarshish every 2 years. Panahon na ng mga hari to eh. Tapos pupunta siya ng Joppa, bumaba siya sa Joppa. Ano ba yung Joppa ngayon? Yan ay yung Jaffa sa may Tel Aviv. Yung binobomba na bomba na ng Iran ngayon. Yung Joppa ngayon ay yun nga, sa may bandang part na ng Tel Aviv, yung parang dating city sa ng
ngayon sa bansang Israel. Ang sabi nga nung nagkaroon ako ng among Israelita, na kung gusto mo daw mag-asawa na bilis, punta ka daw ng Tel Aviv. Kasi parang kumbaga sa Las Vegas, modern city, na parang sila, wild. Yun sila ngayon yung Chopa. Tapos, kaya lang 'di ba, dahil dinala siya ng so palagay ko yung isdang malaking ito ay pumasok sa Strait of Hormuz. Kasi binaba siya sa saan nga ba ito? Saan siya pinapupunta ng sa Nineveh, which is Iraq ngayon, modern day Iraq, sa Nineveh. So ito yung Iran yan, isang lang yan, isang lugar yan. Iraq. Okay. Tapos ang lahat ng mga kasama niya sa kanilang mga idolo na nalangin. So pero dito pinatunayan na ang alahayam ng langit na may gawa ng langit at lupa na alahayam ng mga Hebreo ang nanaig. So ginagamit ng ng alahayam yung palabunutan. Kasi sa alalahan natin walang game of chance sa alahayam. Lahat yun ay kanyang ay nagkataon lang, di ba sa atin nagkataon lang o game of chance. Pero ang ay nahayaan ng alahayam minsan yung mga inahayaan niya pero meron din siyang control. 'Di ba nga kahit sa yung sa pagpili ng mga ng mga ginawa ng yung pumalit kay Judas Iscariot bilang nila, ano ba 'yon? Yung pagpili ng treasurer, 'di ba palabunutan din. Ang ginawa ni Noah sa 3 anak niya para makuha ang mga teritoryo, palabunutan din. Kaya natuwa ang si Noah na makuha ng panganay ni si Shem ang Shemite territory kasi malaki talaga dahil at saka sinadya ng Alahayam na mapunta kay Shem kasi siya ang panganay. Ang panganay double portion lagi ang nakukuhang teritoryo o o kung ano man ang kanyang mamanahin, laging double portion. Okay, yun lang po. Meron kayong karagdagan o katanungan, reaction? Kung hindi, diretso ako o ako, Sis Wala. Maria, ako naman. Ano? Okay po. Sige po, Kabanata salamat. 2. Ang panalangin ni Jonah. Mula sa loob ng isda nanalangin si Jonah kay Yahweh na kanyang alahayam. Sinabi niya, sa aking kapighatian, tumawag ako kay Yahweh at sinagot niya ako. Mula sa kalaliman ng kamatayan, tumawag ako ng tulong at dinilig mo ang aking daing. Inihagis mo ako sa kalaliman, sa puso ng karagatan, at ako ay pinalibutan ng agos. Lahat ng iyong alon ay humampas at sumalubong sa akin. Sinabi ko, ako ay itinaboy mula sa iyong paningin, ngunit muli kong titignan ang iyong banal na templo. Nilamon ako ng tubig, binalot ako ng kalaliman, nabalot ng mga damong dagat ang aking ulo. Sa mga ugat ng bundok, ako ay lumubog, ang lupa ay tila nagsara sa akin magpakailanman. Ngunit ikaw, Yahweh, aking alahayam, iniahon mo ang aking buhay mula sa hukay. Nang ang aking buhay ay halos magwakas, naalala kita, Yahweh, at ang aking panalangin ay umabot sa iyo, sa iyong banal na templo. Ang mga sumasamba sa walang kabuluhang mga idolo ay tumatalikod sa pag-ibig ng alahayam para sa kanila.
Ngunit ako na may pusong puno ng pasasalamat ay maghahandog sa iyo. Ang aking mga ipinangako ay aking tutuparin. Ipapahayag ko sa Nineve, ang kaligtasan ay mula kay Yahweh ang alahayam. At iniutos ni Yahweh sa isda na iluwa si Jonah sa tuyong lupa, at gayon nga ang nangyari. So, nagsisi naman siya, no? Malinaw naman, at saka titingnan ko lang iyong banal na templo. Kasi sa kanila, di ba pag maharap sila sa, kung saan na sa Jerusalem. Balik loob siya, di siya tumalikod. Humarap uli siya. Yun lang po. Nagpapasalamat. Yun lang po. Sige, proceed, sis. Kabanata 3. Pumunta si Jonah sa Nineve, 763 BCE. Dumating muli ang utos ng alahayam kay Jonah. Pumunta ka sa dakilang lungsod ng Nineve at ipahayag ang mensaheng ibinigay ko sa iyo. Sumunod si Jonah sa utos ng alahayam at nagtungo sa Nineve. Ang Nineve ay isang napakalaking lungsod. 3 araw ang kailangan upang lumusot dito. Nagsimulang pumasok si Jonah sa lungsod at sa unang araw pa lamang ay ipinahayag niya 40 araw pang ang Nineve ay mawawasak. Naniwala ang mga taga-Nineve sa alahayam. Nagdeklara sila ng pag-aayuno at ang lahat ay nagsuot ng sako mula sa pinakadakila hanggang sa pinakamaliit. Nang dumating ang babala ni Jonah sa hari ng Nineve, siya ay bumangon sa kanyang trono. Hinubad ang kanyang kasuotan bilang hari, nagdamit ng sako at naupo sa abo. Ito ang kanyang ipinahayag sa Nineve, sa kautusan ng hari at ng kanyang mahal na tao, at ng kanyang mga mahal na tao. Huwag hayaang kumain o uminom ang tao o hayop, kawan o bakahan. Magdamit ng sako ang lahat, pati ang mga hayop. Tumawag ng taus-puso sa alahayam. Talikuran ang kanilang kasamaan at karahasan. Sino ang nakakaalam? Baka magbago ang isip ng alahayam at magpakita ng habag at tumalikod mula sa kanyang mabagsik na galit upang hindi tayo mamatay. Nang makita ni Yahweh ang kanilang ginawa, na tumalikod sila mula sa kanilang kasamaan, nagbago ang kanyang pasya at hindi na itinuloy ang kapahamakan na kanyang sinabi laban sa kanila. Napansin ko lang, sumunod talaga yung hari dun sa warning. Pero, medyo nakakatawa pati yung hayop, pinag-aayuno, tapos pinagsuot pa ng mga saklot. Paano magdamit ng sako lang? Paano magdadamit ng sako, mga hayop? Medyo pero kahit paano, kahit exaggerated yung ginawa niya. Pero pinakinggan ng Allah yung kanilang pagsisisi, no? Dahil ang hari ay nakinig. So, ang mga tao talaga, pwede niyang, utusan na magbago. So, ano kaya ang nun, ng city na to ng Nineveh, sa bandang Iraq to? So, malapit to sa, sa city of Babylon. Malapit to, kasi ang Babylon ay Iraq din siya, no? Pero itong Nineveh, nasa tabi mismo ng karagatan ng, Arabian Sea. Yun lang po. Salamat, Sis Maria. Kabanata 4. Nagalit
si Jonah sa habag ng alahayam. Ngunit para kay Jonah, tila mali ito at siya ay nagalit. Nanalangin siya kay Yahweh. Hindi ba ito ang sinabi ko noong ako ay nasa aking bayan pa? Kaya nga ako tumakas patungong Tarshish. Alam kong ikaw ay maawain at puspos ng habag, mabagal magalit at sagana sa pag-ibig. Ang alahayam na nagbabago ng pasya at hindi nagdadala ng kapahamakan. Kaya ngayon, Yahweh, kunin mo na ang aking buhay, sapagkat mas mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa mabuhay. Ngunit sinabi ni Yahweh, makatwiran ba ang iyong galit? Lumabas si Jonah at umupo sa silangan ng lungsod. Gumawa siya ng isang kubong silungan. Naupo sa lilim nito at naghintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. At nagbigay si Yahweh na alahayam ng isang halamang may malalaking dahon upang tumubo sa ibabaw ni Jonah at bigyan siya ng lilim sa kanyang ulo upang gumaan ang kanyang kalooban. At natuwa ng labis si Jonah dahil sa halaman. Ngunit kinaumagahan, nagpadala si Yahweh ng isang uod na kinain ng halaman, kaya ito ay natuyo. Nang sumikat ang araw, nagpadala si Yahweh ng nakapapasong silangan at tumindi ang sikat ng araw sa ulo ni Jonah, kaya't siya ay hinimatay. Nais na niyang mamatay at sinabi, mas mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa mabuhay. Ngunit sinabi ni Yahweh kay Jonah, makatwiran ba ang iyong galit dahil sa halaman? Sumagot siya, oo, makatwiran. Galit na galit ako na mas mabuti pang mamatay na ako. Ngunit sinabi ni Yahweh, ikaw ay naawa sa halamang iyon. Kahit hindi mo ito itinanim o pinalago. Tumubo ito, magdamag at namatay din kinabukasan. At hindi ba't nararapat lamang na ako ay mahabag sa dakilang lungsod ng Nineve, na may mahigit na 120,000 taong walang alam, pati na rin maraming hayop. Yada. So dito Yada. nagmamaktol dito si Jonah kasi nagpakahirap nga naman siya para warningan. Tapos maaawa lang palang alahiyam. Hindi naman tituloy ng alahiyam pagwasak sa Nineveh. So, nagalit siya. Kaya nga ayoko eh. Sabi kasi mawain ka. Tapos naghintay siya doon ng 40 days. Tinitingnan ko anong mangyayari sa lungsod. So, nagmamaktol siya. Galit na galit siya sa ano. Then, binigyan siya ng halaman ng alahiyam para magbibigay sa kanya ng lilim para bigyan siya ng leksyon. Tapos tuwan-tuwa siya. Tapos nung nagpadala ng uod ang alahiyam para masunog, mamatay yung halaman. Galit na galit siya doon sa uod at awa-awa siya sa halaman. Kasi nawala yung kanya. Tapos nung siya, ikaw naaawa ka sa halaman pero ini-expect mo na hindi ako maaawa sa ilang libong tao, 200,000 tao, 102,000 tao ang nakatira sa Nineveh. Hindi ako maaawa, pero ikaw naawa ka sa halaman. Galit, makatuwiran ba yung galit mo? So, ang aba, hindi siya hindi siya pupili ng mga banal-banalan na no?
Mainitin din ang ulo nitong si Jonah. Banal-banalang propeta, kahit sino pwede niyang gamitin. Tapos sino ba yung isa pang mainitin ang ulong propeta? Si, yung pumalik kay Isaiah, yung kalbo, Kay Isaiah ba? O kay yung, ano? Hindi, kay yung pumalit. ang pumalit kay Elijah. At kay Si kay Elijah. Si Elisha. Kay Elijah pala, Elisha. Tapos yun na may iyakin. Si Si Jeremiah, walang Jeremiah. ginawa ko na umiyak. Mga mga, The weeping mga prophet. prophet. Oo. Elijah. Ano pa, may mga reaction kayo, mga kapatid? Napakaigsi ng Jonah. Pero, ano to bakit sinama ito sa Torah? Pinapakita dito na lahat ng bagay ay ginagamit ng alayan, pati ang mga uod, mga halaman. Ang kontrol niya, pati yung mga ibang lahi. Diba? Pinapakita yung kahabagan. Kahit hindi lang sa Israelita, hindi exclusive sa Israelita o mga Hebreo, pati dun sa Nineveh. Pero ngayon, ang Nineveh ay guho na. Hindi na siya muling na rebuild. So, nagpatuloy pa siguro ang kasamaan ng mga taga Nineveh. Saka isang halimbawa ng autocratic government. Autocratic Oo. ba or authoritarian government? Authoritarian Hmm. government. Na parang Iran, Iraq, yung actually ang Russia, kaya lang meron silang religion doon. Pero no, yun lang inalaw ng Russia, yung Orthodox Church. Sinabi mag-ayuno. Saka di ba nasasabi din sa na ang puso ng hari ay parang tubig sa kamay ng alay. Pwede niyang ibaguhin ang course. Pwede niyang iayon sa kanyang kalooban. Yung, pwede niyang patigasin, pwede niyang, di ba, nangyari sa Paraon. Pinatigas niya ang puso ng Paraon para yung mga maipakita ng alahiyam ang kanyang mga kababalaghan, mga dakilang bagay sa pamamagitan ni Moses, di ba? Ano pa makikita niyong applicable dito? Ma-apply sa ating panahon ngayon. Japa. So, wala na mga kapatid. Wala na so far. Tawa lang. Pati yung hayop, pagdadamitan ng sako. Siguro yung higaan nila magiging sako. At saka yung tingin ni Jonah, mali yung ginawa ng alahayam. So, iba talaga ang desisyon ng alahayam. Masyado siyang above sa mga ng tao. Tingin ni Jonah, mali at iniligtas ng alahayam ang Nineveh. Dapat nilipol na. Pero iba pa rin ang ng alahayam. Mahabagin. Magsisilamang. Yun lang po. Meron kang musika, sis? Sige. Dahil kinahabagan ng alahayam ang mga lahing Hebreo. Kahit ang ibang lahi na bumalik sa kanya. No? Okay. Salamat mga kapatid. Be blessed. Shalom. Be blessed. Shalom. Dalawa. Bless po.
Salamat. ang pinagmulan ng mga anak ng silangan, teritoryong pinag-agawan ng mga sakim na dayuhan. Kailan ka pa kaya magigising? Hanggang kailan ka pa magpaalipin? Di mo ba alintanan ika'y naging pain upang ang kapatid mo ay kalabanin? Gumising ka, perlas ng silangan. Alam mo bang ika'y lahing Hebreo? Ihayag mo ngayon ang katotohanan at tanggapin mo na buong puso. Tayong lahat ay magkakadugo, lahing Hebreo. Sinira ka ng mga dayuhan, alaala mo ay kinalimutan. Kahirapan at kalupitan sa mga anak ng silangan. Inalis ang iyong kagandahan, maging laman mo ay kinagiliwan. Kamatayan ang naranasan sa inang bayan, kaya't ang silanga'y nagkalimutan. Gumising ka, perlas ng silangan. Alam mo bang ika'y lahing Hebreo? Ihayag mo ngayon ang katotohanan at tanggapin mo na buong puso. Tayong lahat ay magkakadugo, lahing Hebreo. Lingunin mo ang pinanggalingan, isang dakila ang nalimutan. Ang tawag ay alahayam na may likha ng sanlibutan. Iwaglit ang iyong nakagisnan, lumapit ka sa katotohanan. Sundin mo ang kautusan ng alahayam upang ang buhay mo may kalayaan. Gumising ka, perlas ng silangan. Alam mo bang ika'y lahing Hebreo? Ihayag mo ngayon ang katotohanan at tanggapin mo na buong puso. Tayong lahat ay magkakadugo, lahing Hebreo. Kailan ka pa kaya magiging
gising. Hanggang kailan ka pa magpaalipin? Di mo ba alintanang ika'y naging pait upang ang kapatid mo ay kalabanin? Gumising ka, perlas ng silangan. Alam mo bang ika'y lahing Hebreo? Ihayag mo ngayon ang katotohanan at tanggapin mo ng buong puso. Tayong lahat ay magkakadugo. Lahing Hebreo. Gumising ka, perlas ng silangan. Alam mo bang ika'y lahing Hebreo?